guys, in this video, isang legit loan app po yung isi-share ko sa inyo, which is si Itomo Loan App na na-feature ko na sa inyo last year pa. And meron kasi nag-comment dito sa video ko na to, no, nanghihingi siya ng update regarding my Itomo 2025 daw. Kung ano nagiging update ko dito. Kasi nga, diba, last time, nag-apply ako sa Itomo, na-reject po ako and it takes 180 days or 6 months pa bago pa ako makapag-apply ulit. And tamang-tama naman, silipin ulit natin itong si Itomo. Actually, nawala na rin siya sa isip ko na naka 6 months ago na pala ako. Well, this time nga, binalikan ko siya. And before that, FYI, si Itomo Loan App po, siya po yung dating Lend Pinoy Loan App na under po kay A&D Financing. So, napaka-legit po ng loan app na ito. SAC registered and then CIC accredited. Kaya be careful kayo dito sa mga na-approve dito or mga nagkautang dito. Dahil legit po itong loan app na ito at hindi talaga sila basta-basta nag-a-approve. Well, anyway, si Itomo Loan App po pala is downloadable pa lang po siya sa ating Google Play Store. Hindi pa po siya available sa App Store. Meron po siyang 4.6 ratings po sa Google Play Store. Marami na rin siyang reviews and then meron siyang 500,000 downloads. Ang dami na talaga din nakapag-try dito. Matagal na kasi talaga itong loan app na ito. Na-release tong loan app na ito noong 2018 pa. Under pa kay Lend Pinoy. Well, this time, share ko po sa inyo paano po tayo nag-apply dito. Titingnan natin kung ganun pa rin ba yung application process niya. Medyo kasi madami hinihingi to si Itomo before ha. Marami siyang mga information na hinihingi talaga sa atin. Kaya kung gusto niyo pong itry ito, panoorin niyo po muna yung video na ito para alam niyo kung ano ba ang kailangan niyong i-provide na documents dito. Kasi may hinihingi talaga siyang mga documents po. And kung ano yung application process niya. At kung maa-approve tayo dito, magkano ba yung kanya pa-loan offer at magkano yung interest rate niya. So, keep watching. Well, open po natin si Itomo. Click lang po natin tong get started. And then, nakalagay dito, get loans up to 500,000 pesos. Ang taas. Mataas talaga mag-offer to si Itomo. Kasi once na ma-approve ka naman dito, is bonggang-bongga rin naman talaga. So, for up to 360 days, 1 year to pay with low interest rate. So, let's see. I hope ma-approve na tayo this time for the second time na mag-apply ako dito. No? Well, here po, hindi po ako magla-login. Kahit existing applicant po nila ako, kasi nung nag-apply po ako ulit kasi dito, ayaw na nilang tanggapin yung same phone device daw. Kaya nagbago po ako ng phone, nagbago din ako ng phone number. So, ganyan po kahigpit si Itomo for the second time na mag-apply ka dito. Kaya nagbago ako ng phone, guys. And then, binago ko rin yung phone number ko. Kaya this time, kapag new user tayo dito, so create an account po tayo. So, nakalagay dito, before proceeding daw, kailangan daw natin i-meet yung kanilang criteria. So, meron silang mga qualification dito. Nakalagay po dito, regularly employed or a continuous contractual employee. So, basically, employed ang nire-require nila dito. And at least 20 years of age. And then have an SSS number. And have a government-issued ID. So, click lang po natin tong continue. Nakalagay dito na warning. Please make sure that you meet all the requirements listed in the previous page. Otherwise, your application may be rejected. So, kung hindi daw natin na-meet yun, possible, hindi talaga tayo ma-approvehan dito. May warning na sila. Well, click lang po natin tong understood. And then, agree lang po natin tong security, privacy nila, consent, ayan. And agree lang natin yan. And then, i-enter po natin yung mobile phone number here. Then, continue po tayo. And then, after providing our mobile phone number po, we need to create our password here. So, dito po, hindi sila putyo-putyong password lang na 7 digits lang, 7 letters. Hindi po. Combination talaga siya. Medyo mahigpit po siya sa password. So, dito mo malalaman na legit talaga tong loan app na ito dahil mahigpit sila. Hindi sila basta-basta. Well, kapag na-provide na po natin yung password na yan, so, click lang po natin yung privacy statement and terms and conditions, then continue lang po tayo. And then, dito na po tayo makaka-receive po ng OTP na ipapadala po sa mobile phone number natin. And then, i-enter lang po natin yan. And then, dito po, we have the choice na kung gusto ba natin gumamit ng fingerprint, no, para mabilis yung access natin. So, I use fingerprint, no. And then, after that po, so, ito na yung application process natin. So, verification, personal information, home address, employment, financial, submit location, and then KYC schedule. Itong KYC schedule po is yung know your customer schedule. Kung ano daw po yung schedule natin. So, malalaman nyo rin naman yan mamaya lahat. So, dito muna po tayo sa first step, which is the verification. So, dito po, it's all about our ID information. Then, meron din tayong mga pa-selfie with our ID dito. So, ito nga po pala yung mga IDs po na nare-require nila. But, dito po, unfortunately po, apat lang po yung ID na pagpipilian po natin. No? So, hindi siya pangmasa, no? Kasi parang itong mga IDs na to kasi good for mga employed individuals lang talaga. Pero naman, no? Ang good news doon, meron siya national ID na meron tayo halos lahat. So, pipili lang po tayo ng isa dito and then
after that, pipicturean po natin yung front ng ID natin. And then magsiselfie din po tayo with our ID na nakahawak po yung ID natin. Yung after po natin ma-provide yan. And don't forget pala na i-type din natin yung ating ID number dito kasi manually type siya, hindi siya auto-fill up. And then that's all for our verification. So move on po tayo to our personal information. Under ng personal information, of course, our name, birthday, gender, secondary phone number, primary email, social status, educational level, purpose of loan. And then dito po sa baba is the character reference contacts. Nangingi sila ng dalawa, which is yung family member and co-worker. So tag-isa yon. Then after providing that, move on tayo to our home address na. So here po, ipoprovide lang po natin yung mga addresses natin dito, address information na kinakailangan nila. And then after that, move on tayo to our employment information. So here po, kailangan po natin i-provide yung ating employment status, kung ikaw ba ay regular sa work, probationary, contractual, project-based. So wala po ditong unemployed, housewife, student, wala pong ganun. Kasi nga, ang pinaka-requirement talaga nila, employed tayo. Kaya dito po sa employment information po, nagre-require sila ng mga company info, company address, job information, industry, occupation, work schedule. And then dito po sa baba, kailangan po natin mag-upload ng document which is Certificate of Employment daw or Company ID. So kahit Company ID lang po, picturean po natin yan, i-upload po natin. And then right after that, move on tayo to the next step which is the financial information na. So dito po, we must be careful filling up. Kasi sa portion po na ito, we must be honest kasi po lahat ng information natin regarding finances po is kailangan po natin i-declare dito kasi dito po nagre-require din sila ng mga proof. So like this one, nagre-require sila ng payday frequency. So pinilapan po siya ng twice a month. Tapos after that, pipilapan mo kung anong date yun, 15 ba, tsaka 30. And then dito po, i-declare nyo rin po kung magkano yung sinasahod nyo sa first payslip nyo, sa second payslip nyo. So yun, i-declare nyo siya. Dito sa baba, magpipicture tayo ng proof of income natin sa unang payslip natin, sa second payslip po natin. Nakalagay po dito, no? So proof of income or payslip. So hindi pwedeng kung ano-ano lang yung i-upload natin dito. Kailangan talaga payslip. Kasi may mga sample sila kung ano daw dapat. And then meron din silang criteria. Dapat daw latest payslip daw yung ipoprovide natin and then should be issued within the last 1 day, week, or month from today. Talagang monitor po talaga nila ito at hindi po talaga sila nagbibiro dito. Ganyan po kahigpit si Itomo. Well, after providing that, dito sa baba, nangingi sila ng number of dependents, existing loans repayment, and others, then preferred loan amount. And then dito din sa baba, dito na po natin i-enter yung ating SSS number. Kaya we must be ready. Then after po natin ma-provide yung ating financial information, so move on na tayo sa next step. Diba ang daming hinihinging requirements nito? Which is to submit our location. So dito po, dalawang location po yung hinihingi nila. Kung nasa office ka or nandun ka sa residential area nyo. So kailangan po natin i-provide yung dalawa. Hindi po pwede yung isa lang. So submit po natin after po natin ma-provide. And then next step po tayo which is the KYC schedule natin. Or the know your customer schedule. So madali lang naman to. No? Pipili lang tayo ng preferred time natin dito kung kailan tayo available kasi possible kasi tumatawag po sila. So nakalagay dito kasi please place the best time to contact you. So probably ko-contact talaga sila, tatawag talaga sila. Then after that, submit natin to. And then finally, natapos din natin tong application process ni Itomo. Di ba sabi ko sa inyo, napakadami, napakahaba po talaga ng kanilang application process. Ang dami po nilang hinihingi. Well, yun na po yung buong application process niya. And nakita nyo na, no, kung ano yung naging application process ko dito. Ano yung mga documents, IDs, proof of income po yung hinihingi nila. Is pinakita ko sa inyo. And ngayon, no, kung meron kayo lahat nun, is paki-ready na lang para hindi na kayo hanap ng hanap, hagilap, no. Once na gusto nyo mag-apply dito, para smooth lang yung process nyo, tuloy-tuloy. Well, dahil natapos ko siya, so click lang natin tong consent dito of term of use, no, para ma-submit na natin lahat to. So submit na natin, and then nakalagay dito, our AI is calculating your score. Your application is being reviewed. It may take 12 to 24 hours, so please wait. So FYI, itong si Itomo talaga is hindi talaga siya auto-approval. Pinag-iisipan niya talaga. Talagang ini-evaluate niya pa. Kaya nga pong legit talaga na it takes 12 to 24 hours po bago po tayo ma-aprobahan dito. Pero to my case before, no, parang hours po siya bago ko po nalaman na na-reject po ako nun. So usually ganun. Though AI yung nagka-calculate ng ating scoring dito, meron pa rin po talaga silang ginagawang evaluation po kasi matagal talaga sila mag-approve dahil. Kaya po nag-apply ako dito, pinapabayaan ko lang siya
kung kailan siya ma-upload, sinisilip ko lang. A few moments later. So, update lang tayo sa Itomo, no? So, it takes few days bago ako makabalik dito. Kasi sabi ko sa inyo, inahayaan ko nga lang. Then, sinilip ko siya ulit kung ano nang ganap ko dito. Kung na-approve ba tayo dito, ay nakalagay po dito na your application didn't meet our requirements. But don't worry, you can reapply after 177 days. So, dahil ngayon ko nga lang nabalikin tong loan app ko na ito na it takes 177 days to reapply again. Pero dapat talaga after 180 days bago po ako makapag-apply dito. Kasi ilang araw na bago ko inopen ulit yung loan app na ito. And unfortunately po, again, for the second time, rejected po ako dito. But doesn't mean po na rejected ako is mare-reject din kayo. Hindi siya ganon. Sa case ko po kasi, hindi po lahat ng requirements po ni Itomo is na-provide ko like payslip po. Iba po yung pinicturan ko kasi proof of income din siya pero hindi po siya format ng payslip. And I'm sure na-detect po, na-review po agad ni Itomo yon. And isa po yun sa reason kung bakit po na-reject ako dito. And kahit po may company ID ako, hindi naman po siya nagmamatch dun sa payslip na pinrovide ko nga. Dahil iba nga po yung format nun. Talagang maliligwak talaga ako dito. Dahil hindi naman talaga ako employed. Sinubukan ko lang talaga kung sakaling makakalusot ako or maaaprubahan ako since meron akong proof of income pa din. At sinasabi ko nga sa inyo, maigi na rin po yung mga ganitong loan up na hindi po basta-basta nag-a-approve talaga. Lalo pag hindi talaga na-provide yung mga requirements po na kinakailangan nila. Since prior sa application, nag-warning na sila na kung hindi ka employed individuals, they warn naman na mare-reject ka talaga kasi yun talaga ang pinaka-requirements po nila. Kaya basically, si Itomo loan up po is not for everybody. Unfortunately, this is intended for employed individual po talaga. Kaya subukan nyo sa mga nagtatrabaho dito, mga contractual employees dito, basta employed kayo, may company kayo, may company ID kayo. So try nyo dito kasi legit po ito, baka ma-approbahan kayo dito at mabigyan kayo ng maayos na pautang dito, no, compared sa mga other loan apps na qualified naman tayo pero hindi naman talaga makatarungan yung kanilang mga interest rate. Nakakalubog lang yun ng utang. But anyway, sino dito may mga Itomo loan app and na-approve dito? Paki-comment down below naman yung experiences nyo para aware po tayo dito. So yun lamang po. Ayaw po may natutunan kayo sa video. I hope po nakatulong tong video sa inyo. Kung nagustuhan niyo yung video, please don't forget to like, share, and subscribe. Click yung bell button para lahat po ng videos ko is updated and notified po kayo. Thank you for watching this video. Bye!